Bumuelta ang palasyo sa birada ni Davao City Mayor Baste Duterte na may umiiral na martial law sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Banat ng alkalde, ang daming nakukulong ngayon dahil lang sa pagkontra kay PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Julie Baisa. It is martial law without declaring it formally. Ang dami na nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed, the actions of the administration. Yan ang birada ni Davao City Mayor Baste Duterte sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi yan ni Mayor Baste sa paglulunsad ng Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics o RAGE Coalition sa Mindanao nitong Sabado. At kanina, may buwelta dyan ang Malacanang. Unang-una po, kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Git pa ni Yusek De Castro, kung pag-atake umano sa malayang pamamahayag ang usapan, hindi dapat ang Administrasyong Marcos ang sisihin. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pinabulaanan din ng Malacanang ang pahayag ni Davao City Congressman Paulo Duterte na 4 na taon na umanong may zero budget ang kanyang distrito. Sabi ni Castro, lumalabas sa datos na mahigit 7.8 billion pesos ang budget ng Davao City mula 2023 hanggang 2026. Sa totoo, sabi po niya, di ba, umamin naman po siya na nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Sa parehong talumpati noong Sabado, binanatan din ni Mayor Baste ang pagbabalik umano ng droga at kriminalidad simula nang maupo si Pangulong Marcos. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ganyan gusto pa magpakagan ng termino niya. Magaling din. Sagot naman dyan ng Malacanang, Bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli sa Davao City? Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Julie Baisa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.